Okay. Ang next natin is about the prophets. Okay? Proverbs, sorry. Yung Proverbs ay part ng mga tinatawag na wisdom books. Okay? So, siguro pwede na rin natin ma-discuss in particular yung wisdom book. O yung mga iba pang part ng poetry. Kasi kanina naging specific tayo sa Psalms. So ngayon naman, i-discuss ko sa inyo Proverbs, saka yung wisdom books. Pero, syempre, marami dyan ay patungkol sa Proverbs. Ngayon, ang wisdom books, kasama dyan Proverbs, yung part ng Job, yung Ecclesiastes, saka yung Songs of Songs. Kaya siya wisdom books kasi maraming mga practical insights of life na matututunan tayo dyan. Mostly these are observations, practical observations ng buhay. Kung mapapansin niyo, sabi ko nga dun sa explanation ko sa Word of Life, dun sa preaching ko patungkol sa Train Up a Child, diniscuss ko kasi dun yung part ng Proverbs. Ang Proverbs ay observation. Sa Pilipino, hindi katanggap-tanggap o hindi madaling maintindihan yung kawikaan. Mas madali natin maintindihan yung salitang salawikain. Gets niyo ako? Pag sinabi kong salawikain, ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di ba? Di ba? Isa parang organ, di ba? Yung mga tipong pag may check up, may nilagan. Mga ganun. Yung salawikain, meron tayong ganun eh. Meron tayong mga, dahil sa karunungan, experiences ng mga nakatatanda sa atin, nakabuo sila ng mga words, lines, taglines. Gumawa sila ng mga taglines na merong wisdom kung tutuusin, di ba? So, yun yung ginawa niyan. Yun din ang ginawa ni Solomon, basically. Sa Songs of Songs, sa Ecclesiastes, saka sa Proverbs, especially sa Proverbs. These are observations, life observations. Okay? Parang si Tatalino. Parang si Tatalino. These are, kumbaga parang kapag pinagmasdan mo, may point sila. May point sila, yung mga matatanda, may point sila. Nilinaw ko rin sa Word of Life na yung salawikain ay iba sa pamahiin. Iba yung salawikain sa pamahiin. Na kapag nakakita ka ng pusang itim, may bad news, or may masamang mangyayari. Iba yun. Yung pamahiin ay iniisip ng mga matatanda na walang basihan. Unlike sa lawikain, these are observations. Ganun din yung ginawa ni Solomon dyan. So, ano ngayon yung mga dapat nating tandaan in interpreting wisdom books and Proverbs? Number 1, ulit, do not theologize. Okay? Huwag kayo mag-theologize. Bigyan ko yung example. Train up the child the way you should go so that when he grows up, he will not depart from it. Yes or no? Tama o mali? Tama o mali? Tama? Bakit ang daming pastor's kid na napapariwala? Diba? Hindi porke Christian yung magulang, hindi magiging Christian yung anak. Kahit anong training nyo pa sa kanila, i-Sunday school nyo pa yung batang yan. Dami kong kakilala, lumaki sa Sunday school, pero napariwara ng paglaki. Hindi yun guarantee. That is just an observation. At ito ay, kumbaga, ang gustong i-point dito ni Solomon, gusto niyang ipakita na ito yung responsibility ng magulang. Dapat i-train ng magulang yung anak. So, what the Proverbs is saying, kailangan natin i-train. Hindi naman sinabi na 100% guaranteed. Yung bata magiging sobrang bait sa harapan ng Panginoon. So number 1 is do not theologize. Huwag nyo na namang ikahon yung theology dyan. Okay? Tapos, number 2, bukod sa theologize,
distinguish between Bible records. Distinguish between paano ko sasabihin? Between Bible records. Bible records from approved. Naintindihan niyo yung sentence ko? From what is approved? Kailangan niyo makita alin ba yung sinulat lang at alin naman yung inaagrihan ng Bible. Halimbawa, sa Ecclesiastes, all is vanity. Lahat ay vanity. Diba? Anong kwenta lahat? Sabi nga niya doon tikman mo na lahat, inumin mo na, di ba? Walang say-say yan. What does it says is, hindi naman ibig sabihin na porkit sinulat yun, yun yung tama. So kung sinabi ni Solomon na inumin mo na inumin lahat, malalaman mo walang kwenta, inuutusan niya tayo, uminom na tayo. Uminom. Gets? Nakuha niyo ako? Kasi observation niya yan na kahit na uminom ka, walang kwenta. Kahit maglasing ka, walang kwenta. Hindi naman ibig sabihin na pwede tayo maglasing. Gets? So, i-distinguish nyo yung ina-approve ng scriptures from what it records. Okay? Tapos, lagi nyo isipin na hindi yan promise. Bear in mind. Okay? Lagi nyo isipin, it is not a biblical promise. Makikits nyo na yan kung paulit-ulit na ako dyan eh. Tapos, pang-apat, lahat ng wisdom books. Alam nyo kung anong ending? Wisdom books, Proverbs, ang lahat ng ending yan, ang gusto niyang ipunto lagi is for us. Kanina sa Psalms, ano yung sabi ko sa inyo? Ano yung pinaka-ending? Worship. Lahat ng wisdom books, kahit yung Proverbs, ang ending yan is fear. Very good. Fear of the Lord. Oo. Ang pinaka-ending lagi ng wisdom is magkaroon tayo ng takot sa Panginoon. Kahit ano pa yung tinuturo sa Proverbs, laging ang gusto niyang ituro, ipakita na dapat magkaroon ng takot sa Diyos. Laging gano'n. Kahit Ecclesiastes pansinin niyo, di ba sabi ko sa inyo, chapter 1 hanggang chapter 11, pinakita niya, life is holy, vanity, walang kwenta. Pagdating ng verse ng chapter 12, bad. Diba? Fear the Lord. Remember the Lord, the days of God. Laging ganun. Laging babalik siya sa pag-intindi o pag-unawa ng takot sa Panginoon. Kaya nga, mula pa kanina sa lahat ng genre natin na pinag-aaralan, sa totoo lang, hindi nyo talaga makikita yung tao as the center of the purpose why the Bible was written. Ang purpose talaga ng Bible ay para ipakita at ipakilala si God. Kaya hindi yan buko-promise. Okay? Kaya pwede nyo sabihin talaga ng tahasan, hindi mo yan buko-promise. Ang Bible po is all about God. It's all about God. Okay? Pag may question, sabihin nyo lang ha. Paano po namin i-interpret yan, Pastor? Babalik ulit kayo sa general principles. Context. Context. Lagi nyo iisipin, these are paalaala, practical life. Ano ba ang difference ng Psalms sa ng Proverbs? Ang Psalms, this is songs, prayers, emotions.
proverbs naman, or wisdom books, they are more of intellectual observation. Okay? Mas mabuti pa raw na tumira sa bubong kaysa makasama ang babaeng madaldal. So, ano yun? Pag tineologize yun, huwag ka nang tumira doon sa bahay. Huwag ka na lang sa rooftop. Patayo ka ng roof deck. Ayan, ng attic, huwag ka na lang. Diba? Ganun ba yun? Hindi. It is a warning na hindi magandang magkaroon talaga na ganun sa bahay yung relationship. Asawa mo is sobrang daldal. Dapat warning yun sa kanila. Diba? So, yun yung, yun yung observations ni Solomon. Dapat naman talaga may address siya. Okay? So, yan. Yan yung Proverbs or kasama na rin dyan yung mga books of wisdom. Wisdom books. Meron pa tayong dalawa pang i-discuss. Bukod dyan, isusunod natin yung parables. Tapos, tingin ko na medyo magtatagal tayo is sa Revelation. Any questions? Basta, may pinag-aralan po tayo ng gusto naman kasi classification ba yun? Basta yung synonymous. Yung mga types of poetry. Types. Types of poetry. O kasi hindi natin ma-discuss ng gusto eh. Yung iba-iba yung niya, yung bawat classifications. Siguro kung mas deeper study, yun nga, maganda kung magkakaroon kayo ng book na sinasabi ko. Tapos kung may questions kayo, usap tayo ng toro. Lalo na pagka nagtuturo na kayo. Importante yan. Basta na natin. Medyo kulang tayo sa oras, hindi natin ma-discuss yung iba't ibang classifications, iba't ibang types. Marami klase kasi yan eh. Merong mga nagko-contrast, yung argument, meron namang cause and effect, yung types of proverbs, types of poetry, yung mga ganong klase. So maraming klase siya. Basically, ito yung dapat yung tandaan. Huwag kayo masyado mag-theologize sa kanya. Huwag niyo siya isipin as promise. Distinguish natin between what the Bible records and what is approved. Tapos, lagi nyo rin iisipin na observation din ng buhay. Yung Proverbs, yung wisdom books. Observation din ng buhay. Any more questions? Bago tayo pumunta pa sa parables. Okay? Wala na. Sensya na medyo kulang tayo sa panahon. Actually, isang isang subject to sa Bible School. Kinompress lang natin sa isang araw. Kaya medyo mabilisan tayo. Buray ko na. Next natin, parables. Sino sa inyo mahilig sa parables? Darwin. Si Darwin. Pag sinabi niyo parables, ano iniisip niyo? May ibang kahulugan. May hambing. Kailang may hinahanap ang passage. Okay. Anong purpose ng parable sa tingin mo? Ate Lydia, meaning ng parables para sa inyo? Parang comparison, Pastor. Comparison. Para ano po? Kasi kung kumbaga doon sa parables na lang ng puso, yun ay baso. Diba ganun din yun sa tao. Ano po ba yan? Pampadali o pampahirap? Parang mas madaling maintindihan. Yun. Yan ang lagi iniisip natin. Para madaling natin. Buksan niyo yung Matthew chapter 13. Mahirap ba yung tagos ni Kubi sa mga members, mga sa Wala
128 lang yung sabi niya. Sabi niya. Romans chapter 17. Kasi pag sopas ko na. 13 verse 10 hanggang 11. Sige, pakibasa nyo. Matthew 13, 10 and 11. The disciples came up and asked him, "Why do you speak to them in parables?" 11. He answered them, "Because the secret of the kingdom of heaven have been given for you to know, but it has not been given to them. Well, for whoever Narinig yung sinabi. Ginamit yung parable para paliwanagin sa kanila at para padilimin sa iba. Grabe yung meaning, wala nun. Yun yung purpose ni Jesus in telling the parables. Papadaling ito sa mga totoo. Pero pampagulo ito sa mga hindi. Parang adding insult to injury. Oh, very good. Adding insult to injury. Mas lalong hindi na naman din yan. Ba yan? Grabe, di ba? Sabi niyo, malupit si God eh. Di ganyan katindi yung mystery ng word ni God. Kaya nga hindi nyo ba napansin, let them hear who has an ear. Hindi yung diretso na, may tenga ka? Makinig ka. Hindi. Kaya yun lagi sinasabi ni Jesus, this message is for those who understands. Yun din yung purpose ng parable. This will give an insight to those who are God's apostrophe. Okay? And this is a stumbling block to those who are not His. Okay? Ito ay pampadali para sa mga anak ng Diyos, pero pampahirap sa mga hindi. Aroy. Samantala, akala natin, kaya nga tayo, di ba, sa preaching, gusto natin yung mga tipong quote lang ng verse, tapos magkikwento na ng magkikwento. Yeah? Tapos mag-illustration. Diba? Gusto niyo yan? Kaya may nabibili pang mga 1,000 books of illustration. Puro mga illustrations ang gusto natin. Di ba napansin? Ganun na style ng daily bread. Di ba? Magko-quote ng isang verse, tapos mag-illustrate. Actually, hindi na na-explain yung verse eh. Parang Sabi once that for the YouTube videos. YouTube mas malupit sa inyo eh. Oo. Mas malupit sa church nila. Talaga wala na explanation. Panoorin po natin itong... Oo. Yun na yun. Message na yun. Hindi, yung kumbaga yung illustration nila ngayon. So, pakanyaya tayo. May mga animation nila. Nag-age rin. Nagtatapabuksan mo lang eh. Maganda sa mga dito kayo. Motivation ba? Kaya nga. Parang sa nabala kayo paano yung tablas. So, yan. Ito ang sikreto sa parables. Lahat ng parables, mayroong issue. Okay? Merong issue binabanatan lagi si Jesus. Usually, mga issue dyan, issues niya with the Pharisees. Almost. Napakarami niya. Meron siyang issues. Meron siyang gustong banatan sa kanila. Okay? Usually, ang parables is sarcasm. Okay? Rich man and Lazarus. Ano yung topic muna? Love of? Ano yung topic? Bago yung rich man and Lazarus. Love of money. Diba? May love of money. Kaya tinuro ni Jesus yan. Kasi anytime pwede kang mamatay. So ano yung pinagmamahal mo sa pera mo? Okay? Parang ganon. Okay? Pero tinuro niya yung rich man and Lazarus, hindi para ituro yung heaven and hell.
Oo, di ba usually pag nagtuturo ng heaven and hell, yung quote yung rich man and Lazarus. O di ba? Sa heaven, nandun yan sa isang place na may comfort. Tapos may bangin sa gitna. Kaya hindi makakaparoon yung mga nandito, yung mga nandun hindi makakaparinig, di ba? So, yung nandun sa kabila yung Hades. Di ba? Nandun naman yung lugar ng mayaman. Ang sabi doon, pwede po ba na isawsaw lang yung daliri nila para dumamig man lang yung dila ko? Ibig sabihin, mainit, may apoy. Di ba? Doon nakapokus yung marami sa kung ano yung itsura ng heaven and hell. Okay? Actually, kung tutuusin, yung story ng rich man and Lazarus is a Jewish concept of Hades, not the biblical one. Okay? Concept nila yun. Pinatulan ni Jesus yung concept ng mga Pharisees. Okay? Usually, ito ba nakakatawa sa mga parables, gumagamit si Jesus, binababa niya yung kanyang yung concept ng mga kausap niya, pumupunta siya doon sa concept nila. Usually, ganun ang parables. Pupunta si Jesus dun sa concept ng mga kausap niya, sa kanya sila babanggain. Okay? Tingnan niyo tawag dito, Good Samaritan. Anong issue? Yung mga Pharisees. Di ba, paibabaw ang issue doon? Di ba? Paibabaw yung issue nila. Anong ginawa niya? Bumaba siya sa level ng mga Pharisees. Hindi level na katulad nila. But pumunta siya sa issues nito mga Pharisees. Ang issues ng mga Pharisees, wala silang pakialam sa mga nasasaktan, wala silang pakialam sa mga ordinaryong tao. Isa pa, ang issue ni Jesus sa mga Pharisees, galit sila sa mga Samaritans. Tinuturing nila yung mga Samaritans as marumi, mga polluted, kasi ang Samaria ay lugar kung saan dito napunta nung panahon ni Zerubbabel, nung time ni Zerubbabel, nung tinatayo yung temple of Zerubbabel, si Nehemiah, nung time nila Nehemiah, doon napunta sa Samaria yung mga Israelites na ipinag-asawa sa ibang mga bansa, sa ibang bayan. Sa ibang bayan. So napunta sila sa Samaria, doon sila nag-stay. Kaya ang tingin ng mga tao sa mga Samaritans, itong mga Samaritans na ito, yung mga polluted na tao, hindi sila pwede pumasok sa temple, alam niyo ba yun? Hindi sila pwede pumasok sa temple. Kaya nga si Jesus, nung na-meet niya yung Samaritan woman, saan doon sila? Ang sabi niya, saan sila sumasamba? Sa bundok lang. Okay? Ang mga Samaritans ay forbidden sa temple. Jewish lang ang pwede doon. Hindi pwede pumasok ang mga Samaritans. Yun yung issue binanatan ni Jesus. Ganyan ang tingin sa Samaritans. Okay, eto, kwento. Pag nagkwento si Jesus, babanatan niya yung issue, pero yung pagbanat niya sa issue, bababa siya doon sa level niyo. Okay? Ang level nila, may issue sila. Nilalait nila yung mga Samaritans. Okay? Ano ginawa ni Jesus? Pinakita niya kung sino pa yung Samaritan, kung sino pa yung Samaritan, yung pa yung gumawa ng masama. Ano ngayon ang epekto? Ano ngayon ang epekto? Natuwa ba yung mga nakinig? Hindi. Lalong nagalit yung mga nakinig. Kaya yung parables, huwag yung isipin na illustrations lang per se. These are sarcasms. These are sarcasms. Okay? Sarcastic style of preaching. Okay? Nagpipreach si Jesus with lalait mode. Oo. Hindi nila napapansin, nilalait sila ni Jesus. Sige, tingnan natin. Mahal na mahal niyo yung pera, punta kayong impyerno. Kahit anong gawin niyo, walang magagawa yung pera niyo, hindi na kayo makakabalik. Boom! Yun yung parables. Okay? Tandaan niyo ulit, ang parables, hindi yan nag-theologize dapat. Hindi yan nagtuturo ng theology. Meron niyang iisang issue lagi. Okay? At yung issue na yun, yun yung hahanapin niyo. Sometimes, bukod sa sarcasm, bukod sa issue, sometimes, most of the times, parables goes into many forms in just one issue. Okay? Many forms or in batches. Batches of parables. Ano ibig sabihin? Hindi lang siya isahan kung magbigay si Jesus. Naalala niyo ba yung prodigal son?
Ano yung kasama ng prodigal son? Lost coin, lost sheep. Ano yung issue nila doon? Sunod-sunod yun. Nawala yung coin, hinanap, tapos, doon nakita, nagkasaya. Yung lost sheep, ano nangyari? Nawala. Tapos, doon nakita, iniwan yung 99, hinanap isa, doon nakita, nagkasaya. Okay, yung prodigal son, ano ginawa ng anak? Nilusta yung pera, di ba? Nagpunta sa kung saan-saan, tapos, ano nangyari? Nung nakita ng ama, anong ginawa ng ama? Iniisan ulit. Di ba? Nagkasaya. It's not about the prodigal son. It's about the father. The father who rejoices every time he finds the lost. Tuwan-tuwa siya. Di ba? Ang hinahanap ng Diyos, yung lost. Yun yung gusto point. Yun yung nandun. Kaya yung parables, tingnan nyo, may issue bang ginanatan? Yes. Bakit? Anong claim ng mga Pharisees? Sila yung pinili. Eh bakit ngayon, ang ginagawa ni Jesus, pinakita niya, hinahanap niya yung mga nawawala? Eh, andito na nga kami. Andito kami, yung mga Pharisees. Hindi nga kayo. Ayaw nyo nga akong pakinggan. So, hindi kayo. That's why he teaches in parables. Ano nangyari? Di lalo sila naasar. Bakit? Sarcasm yung gamit. Sometimes it goes in batches. Yan ang parables. Ngayon, paano natin yan i-interpret? Paano natin i-interpret ang parables? Siyempre, balik ulit tayo sa context. Always look at the context. Para ma-appreciate nyo yan, tingnan nyo yung context. Pangalawa, tingnan nyo rin, baka meron ng sariling interpretation si Jesus. Usually, meron. Usually. Okay, usually, meron na siyang sarili niyang interpretation. Kaya nga yung parable of the sower, sabi ko sa inyo, in-explain niya ni Jesus after. Ang problema, tayong mga Kristiyano, ngayon, hindi tayo makontento sa explanation ni Jesus. Oo, dadagdagan natin yun. Papalitan pa natin ng iba pang interpretation, ng kakapal ng mukha, di ba? Ang yayabang natin, kasi parang mas magaling pa tayo. Ay, in-interpret na nga ni Jesus, di ka pa na kontento. So, usually, may sarili na interpretation yan. Okay? At yung interpretation na yun, mag-stick tayo dun. Pag nahanap niyo yung context, that's it. Pag nahanap niyo yung context, that's it. Kasi yun na yung issue. Tapos, sarcasm nga yung method. That's it. Huwag niyo nang pahirapan. Huwag niyo nang masyadong pa-complicated din. Di ba? Ay, hindi, pastor, ang prodigal son po ay patungkol sa isang Kristiyano na matagal na naging anak. Tapos ay nagpariwara ng kanyang buhay, tumalikod sa Panginoon. Di ba? Tungkol sa backsliding. Tapos bumalik ulit. Di ba? Ang problema, pag tinignan niyo yung issue before the prodigal son. Kaya nga, nakakatuwa kasi nilagay yan ni Luke yung prodigal son after the two parables before. Lost coin, lost sheep. Saka pa lang yung lost son. Diba? Hindi nga prodigal eh, lost son. Lasa. Pagtuturo sa'yo. Gets nyo? Okay na tayo? Any questions sa parables? It is not to simplify. Parables are not intended to simplify the topic. Yun ang common understanding. May binabalatang issue si Jesus, naging sarcastic. Parable yung method. Okay? Kaya yung mga reform na katulad natin, alam nyo ang paningin nila sa atin, sarcastic tayo. Hindi na ba pansin? Akala nila napaka-sarcastic natin. Lalo na pag pinuprove natin yung totoo. Mayabang kayo lang mga ligtas. Mayabang yun. Alam nyo na Bible. Sige, alam nyo na. Yung lagi narinig, di ba? Oo, tatanino nyo na. Kapag aral lang kayo ng Bible school, ayan, yung mga issues na. Ayan yung mga ano nila. Kasi pag pinuprove natin yung tama, bumabalan na rin sa mukha nila eh. Di ba? Masabog yung sa mukha nila. Yung truth. At yun yung ayaw ng marami. Yun yung ginagawa ni Jesus. Yes, masakit doon. At sumasabog yun sa harapan nila. Pag pinapakita natin yung totoo.
Kaya nga sabi ko sa inyo, very careful. Very careful on how you deliver every time na meron kayong review. Kahit na alam nyo mali. Di ba, Jake, kinikwento ko sa'yo, kahit na anong mangyari, be loving. Every time na nag-prove kayo ng something, ipakita nyo pa rin yung pagmamahal. And that is very hard. I know. Gusto kasi yung husband. Oh. Sinabihin na ano nga sa ang sagot naman doon. Eh, mas lalo naman kayo, katunay ko. Ganun sa akin. Katunay naman ito. Balik ka dyan lang ako, hindi ka lang makaawin. Kaya nakaka-relate tayo kay Jesus sa totoo. Kasi when you rebuke somebody, you seems to be sarcastic. Yun dati. Even though hindi. Minsan. Hindi minsan, madalas. Okay? Gets? Gets? So, last topic natin would be the Apocalypse or apocalyptic time. Yung prophets kasi, interpreting the prophets, may relasyon yan eh. Prophets and apocalypse. Kaya lang magpapakalalim tayo ng gusto sa apocalyptic genre. Okay. Last na natin ba? Prophets. Prophets. Tapos, genre niyan yung apocalyptic. Apocalyptic genre. Okay. Yung prophets, lagi yung wag yung kakalimutan that book of the prophets are historical books. Meaning, may istorya behind bakit nasusulat ng mga prophets yung mga nangyayari sa kanila. Usually, importante yan sa background ng Israel. History-wise. Daniel, pag binasa niyo yung Daniel, ano yung magpupulot niyo doon? Historically. Very good. Babylonia lang ba? 4 kingdoms yun. Diba? Babylon, Syria, Persia. Lately, sinabi doon si Cyrus. Diba? Pero ang mga part doon, 4 na kings na sasakop sa Israel. Even sa dreams ni Daniel, naisulat doon na 4 na kingdoms yung sasakop sa Israel. Okay? So historically, importante yan sa prophets. Magandang maintindihan niyo yun. Okay? Tapos, dito rin sa mga prophets yung maintindihan yung mga nangyayari sa kanila. Pag binasa niyo yung Jeremiah, during the prophets na nabanggit dyan yung worst ng Israel. Kasi prophetic books mostly are warnings. Warnings. Mostly. Pero, hindi lang siya warnings. These are also book of promise. Yan. Dito pala yun. Dito pala yun. Pero anong promise? Ha? Hindi. Ang books of prophets, nandyan lahat ng warnings. Kasi sa book of the prophets, lahat ng sinasabi na ni God, pag hindi kayo tumino, pupuksain ko kayo. Yun yung major message ng prophets. Ngayon, pero kung magbabalik loob kayo sa akin, yun din naman yung laging tema, okay? Ibabalik ko naman sa inyo yung nawala yung mga biyaya ko, ganun yun. Okay? That is the point. So, kung tutuusin, yung Book of Prophets, ano talaga yung kanyang main goal? Anong ending niya? Meron ba? Nakukuha niyo ba? Warnings and promises. Ano sa tingin niyo yung goal ng Books of Prophets? Madalas, iniisip niyo at kinakatakutan niyo yung mga Books of Prophets. Why? Kasi natatakot kayo dahil iniisip niyo puro end of the earth lagi yung ano ninyo, naiisip niyo. Pero Books of the Prophets, ang gusto niyan,
Ang end goal ng Books of Prophets ay pagbabalik loob kay God. Or going back to God. Laging yun ang tema ng prophets. Di ba? Bumalik kayo sa akin. Bumalik kayo sa akin. Malakay. Kung ano lang, tawag dito, yung laging kinukote sa Malakay, sa tithes, di ba? Subukan niyo ako. Kung di ko buksan yung durong awan ng langit. Hindi ko ba napansin? Go back to my principles and I will bless you. Ayun gusto sabihin niya doon eh. Go back to me, go back to me. Yan ang tema ng prophets. Yun ang gusto niya sabihin. Okay? Mainly, karamihan ng books of prophets, yun yung goal. Yun yung goal. Kaya huwag kayong matakot magbasa ng books of prophets. Jeremiah, Ezekiel, di ba? Ikaw tao, gagawin kitang matay, ganyan, etc. Yung hearts of stone, I will turn into hearts of flesh. Papakita niya doon, bumalik lang kayo sa akin. Iaayos ko kayo. Di ba? Yung mami, ililinisin niya. Laging ganun siya eh. Yun yung gustong goal ng books of prophets. Ngayon, saan ngayon nagkaroon ng demarcation line ang prophet sa apocalyptic? Okay. Prophets, ang books of prophets, yun yung main goal. Ang apocalyptic, medyo ganon, pero ito ay more creepy. Apocalyptic writings are more creepy. Nakakatakot. Why? Because these are hidden codes. Creepy sa mga hindi nakakaintindi. But, para kayo nagdi-decipher ng Morse code. Ano yung Morse code? Sino marunong mag-jejemon sa inyo? Hirap na hirap ako magbasa ng jejemon eh. Pero may mga batang magagaling talaga eh. Dahil pag nakita na, yung ako, AQ. Oo. Parang naging ako yun. Di ba? Q yun? Thank you. Oo. Pangit, di ba? Pero, nadi-decipher nila yon kasi yun yung kanilang language. Or meron silang language behind. Apocalyptic genre ay ganun din. Nung sinulat ni John yung Revelations, naintindihan yun ng church. Ang problema, hindi yun naintindihan ng hindi church. Ano bang purpose ng Revelation? Tingnan nyo nga. Puntahan nyo natin ang purpose ng Revelations para ma-encourage naman kayong basahin yan. Hindi nyo kinakatakutan. Sabi dito, Revelations chapter 1 verse 1. The revelation of Jesus Christ which God gave Him to show to His servants. Tandaan niyo ha, para kanino to? His servants, the things that must soon take place. He made it known by sending His angel to His servant John, who bore witness to the Word of God and to the testimony of Jesus Christ, even to all that he saw. Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep what is written in it, for the time is near. Pinagpapala daw kung sino yung mga bumabasa niyan. Eh bakit takot basahin yan? Eh makapagpapala pala yan. It is about the coming of Christ. Again. Eh ba't nakakatakot ang pagbabalik ni Christ? Hindi ba dapat encouraging yun? Ha? Si Barney. Sa mga hindi safe. Di ba? Sa mga hindi safe. Kaya nga. Eh bakit sa mga churches ayaw rin babasahin yan? Akala ko ba Christian? Eh bakit pagka-revelation ang pinag-uusapan? Nakakakabyo kasi. Kulang na lang tanggalin. Oo, di ba? Kung pwede nang tanggalin sa Bible, hindi babasahin yan. Tanungin nyo sa mga kakilala nyo Christian kung sino nagbasa ng Revelation. Natatakot ka. Iyon nga, ang tanong kasi, yun, nakapokus tayo dun sa dilubyo.
Eh, tingnan natin ano ba yung laman ng Revelation. Eh, di ba sabi we will endure. Di ba? Pag binasa nyo yan, anong ending? Asan sila? Yung heaven. Oh. Eh, bakit ganun? Natatakot sila Di ba? Yun ang problema. Natatakot baka hindi makasama. Yun. Di ba? Pero ang Book of Revelation, as an apocalyptic book, it should be an encouraging book. Dapat pag binabasa natin ito, na-encourage tayo, yes, kahit ano pang dilubyo yung dumating, mag-stand firm tayo. Hindi tayo mawawala kay God. Yun yung sinasabi ng Revelation. Kaya ang tapang ni John at the end, kaya niya sabihin, Amen, Lord. Bumalik ka na nga. Diba? Kaya ang tapang niya, kaya niya sabihin, Amen, Lord, bumalik ka na nga. Apocalyptic writings ay codes. Tandaan niyo yan. These are codes. Kaya lang, seems like creepy codes. Mukha siyang creepy codes, no? Pero hindi naman. Codes. Sarap kayo magbasa ng codes. Yung mga ano. Da Vinci Codes. Palaisipan. Oo, pala isipan. Isang napakalaki. Ano ba kasi yung, ang tingin ko, natatakot na marami dito kasi yung word nga na apocalypse. Diba? Katapusan. Oo, apocalyptic. The end. The end. Yes. Ang problema, yung the end natin, yun ang start. Diba? Yung end. Ha? My way. No, the end. Diba? Yung end na yan, yung tinutukoy na end dyan, yun yung start ng eternal life. Diba? So these things must come to pass. Yun nga eh. Kaya nga kaya nga po hindi ito para sa hindi elect. Kaya nga ang Bible is for the elect. Kasi this would encourage them. Pero this will discourage those who are not elect. Yun yung masasabi. Di ba? Pag hindi siya natakot, hindi siya. Hindi. This should be an encouragement eh. Sige, muna yung matapang sila magbasa rin. Yung babalik. Babalik na siya. Oo nga eh. Andyan na siya eh. Di ba? Bumalik na nga. Okay. So, ang characteristic niyan, ang apocalyptic writings ay creepy codes, yet it always talks about the end. Laging, kaya nga siya apocalypse eh. Patungkol sa katapusan. Pero, yung kabalintunaan nito, yung kabaliktaran nito, though pinag-uusapan yung end, hindi ito nakakatakot para sa mga Christians. These apocalyptic writings should give hope. Dapat. Kaya nga sabi ni Paul, is for me, give Christ, but to die is gain. Bakit? Kasi makikita na kami ni Christ. Yun yung goal. And this should be the goal of every Christian. Ngayon, ang tanong lang, if it is your goal or not. Pag hindi yan ang goal mo, matatakot ka talaga sa apocalypse. Diba? Paramig ka, no? Sino kaya yung 666 na yan? Kaya pati si Barney, tawag na tawag na nakita niyo mo yung post ko na yun? Hindi ko ba, wala yata sa Word of Life. Ano ko nga, i-repost ko nga. Kasi doon sa pinag-postan ko na thread, may pumatol talaga eh. Tawa talaga. Okay. Another thing, sa Apocalypse sa Revelation, isipin nyo that this apocalyptic writings has a specific church na pinagsetlan. Sino yan? Sino yan? Yung 7 churches. Hindi, 7 rebels kayo. Oo. Churches daw mo. Okay, dun sa Seven rebels.
Kaya lang tayo church na. Kaso may isang dead church dun sa Seven. Sino kaya yun? Ay, this, yan. Okay. So, yung 7 churches, meron specific. So, if it is an epistle din, epistle din pala tong book na to, tong Revelation, tong Apocalypse na to, merong issue. Diba? Tingnan nyo ngayon, anong issue dun sa 7? Diba? Yan yung iba't ibang sitwasyon ng churches and problems nung time nila. At magugulat kayo na lahat sila may problem halos. Isa lang naman yung wala eh, di ba? Pero lahat sila may problem. Pero kahit na mayroong problem silang lahat, ano nangyari? Bago ba ang tawag sa kanila? Nawala ba yung word na church? O gano'n pa rin? Church ba? Ano ibig sabihin? Oh, faithful man o hindi sila, nagbago ba yung pagiging church nila? Tinakwil ba sila? Nawala ba sila? O at the end, church pa rin sila? Nakuha nyo? Yung hope na pinapakita ng Revelation, though they failed, actually some of them failed, most of them failed. Sa totoo lang, ganun naman ang Christian life eh. Meron ba sa yung perfect? Meron ba hindi nag-fail dito? Ano ang sagot ni ng isang kapatid natin? Nakala ko Christian na ako. Oo, hindi ba pala? Kasi lahat tayo nag-fail. At ang maganda doon, hindi yung failure natin ang makakapag-alis sa atin sa love ni God. Ano na makakapag-separate sa atin? Meron ba? Wala. Meron ba? Kahit tabak nga daw, di ba? Wala. Kamatayan ba? Wala. Wala makakapag-separate sa atin sa love ni God. Kaya kung mababasa niyo yung epistles doon sa 7 churches na yon, may mga warnings doon si God, si Jesus sa kanila. Pero kahit nag-fail sila, nawala ba yung love ni God sa kanila? No. Nag-stay sila at the end talagang church pa rin sila. At kanino kinasal si Christ? Sino yung bride? Church. As a whole. Church. Kaya nga, I would like to encourage you mga kapatid as last na genre. Huwag niyo siyang i-discriminate. Kasi sa lahat ng book sa Bible, ang Apocalypse o ang Revelation ang most discriminated part. Yan yung pinaka-ayaw yung basahin. Kaya siguro nilagay sa pinan mo. So, Para hindi madaanan. ang daming aligin ng utak ni Dami. Oo, dapat pala sa gitna nilagay, no? Pa-imprenta tayo ng Bible, nasa gitna yung Revelation. Sa umpisa na nyo, Pastor. Oo, sa umpisa. Nagbasa Revelation na ganito. Kaya ang mga hindi nakakatapos ng Bible kasi hindi binabasa ng Revelation. Oo, ayaw tapusin sa ending. Pero dapat yun ang pinaka-exciting. Correct. This is the most, ito yung pinaka-climax ng movie. Kung baga dito naglalaban yung mga X-Men sa yung mga kalaban ng mutants, di ba? Ito yung pinaka-exciting sa lahat. Best ending ever. Oo. Diyan yun eh. Diyan yun. Ito na yung yung pinakamaganda. Dito na lahat inilantad na kinukonsume na, pinapakita na ano nang mangyayari sa atin. Di ba? Naka-prepare na yung New Jerusalem. Inaayos na. At pagbaba nun, wow, kasama tayo. Sasalubungin tayo ni God. Nandiyan lahat nakalagay yun eh. Di ba? Despite of, kaya nga, kung mababasa niya, kung mapapansin niyo yung construction ng Revelations, after the greetings, pinakita agad yung situation ng church. And those churches are, most of them, failure. Pero nagbago ba sila? Actually, inapi sila. Di ba? Inapi sila doon eh. Di ba? Marami sa kanila pinagpapatay. Pero ano nangyari? Hindi pa rin sila. Okay. Yan yung apocalyptic type. Okay? Huwag yung kakalimutan na historical din yan. Hindi ko na sasabihin sa inyo kung sino yung 666. No, may idea na kayo. Smorful siya. Smorful siya. Okay. So, okay, so, yan. So, huwag niyong i-discriminate sa Revelation. Okay? So,
dyan po nagtatapos yung ating small seminar or mini seminar about biblical genres.